Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. So dito ang pag-uusapan natin dito, bali itong si Atty. Libayan, nakakuha na nagpapalakas ng loob niya tungkol dito sa kaso niyang cyber libel. Kasi 'di ba sinasabi nga ng marami, hindi lang nung kabilang parlor, marami naman. Lahat na nakapanood nung video ni Senator Rapi Tulfo saan sinasabi niya na nag-death wish daw or nag-death threat si Rapi Tulfo, sinasabi, inaakulan daw ni Atty. Libayan na siya yung pinatutungkulan. After nun, at tinanggi rin naman niya nung medyo naiipit na siguro siya, itinanggi niya na hindi naman daw niya inako kasi may iba naman daw na may marami naman daw kritiko si Rapi Tulfo. So, ba't daw niya ako kasi may mga mas nauna pa sa kanya. Tapos ngayon ito, dahil nakakuha siya ng, sabihin natin parang sinuportahan yung sinasabi niya, hindi naman, bakit niya inako. Dito inaako na naman niya parang wala naman daw ibang pinatutungkulan si Rapi Tulfo, siya lang naman. Dahil sinugundahan ng isa pang abogado sa katauhan ni Atty. Claire, na sinasabi na dito ni Atty. Claire, si Atty. Libayan lang naman daw yung pinatutungkulan dito ni Rapi Tulfo. So, pag-usapan po natin yan, pero gaya nga po na sinasabi ko sa inyo, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. At the same time, pakilike na rin yung video. So, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin ito. Paano ba nakakuha ng lakas ng loob dito si Atty. Libayan sa katauhan ni Atty. Claire? Siguro dahil nga abogado rin yung nagbigay ng pahayag dito ng kanyang saloobin, ng kanyang paniniwala, parang lumalabas dito meron na siyang may sumasang-ayon na sa kanya. So tama yung kanyang pag-ako. So sinusuportahan dito. So tandaan po ninyo ang abogado may kanya-kanyang pananaw po yan. Kahit naman sino lahat ng tao may kanya-kanyang pananaw. Pwede yung sa 1,000 taong nag-uusap-usap, pwede dyan 50-50 parehas ng pananaw. Yung iba hindi. Pwede naman 70-30. Pwede namang sa 100, isa lang yung sumasalungat. Pero kung ang magdidesisyon pa rin naman dyan kung sino yung may tamang argumento, ay kapag nag-file ka ng kaso. Ngayon, yung mga judge na po, yung korte, magsasabi sino yung tamang sino yung may tamang argumento. Kahit sabi mong sa 100 na yun, isa lang yung tumaliwas, isa lang yung lumihis, pero nasa kanya yung pinakamagandang argumento, pwede siya yung panigan ng batas. So ito, pag-usapan po natin ito kung ano bang binigay na moral support o parang ano ba yung nagpalakas ng loob dito kay Atty. Libayan para baguhin na naman yung statement niya na ngayon inaako niya na siya yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, ito yung tanong nila noon. Pero inabandon na nila ito Siguro nakabasa na rin sila ng jurisprudence. Di ba? O kaya na-realize na nila na hindi mo kailangan magsabi ng pangalan para... Well, actually, hindi naman inabandon Kumbaga doon, sinet aside na yun kasi nga, paiba-iba ng statement si Atty. Libayan. Di ba nung una, sinasabi nga, puro death wish, death wish. Puro death wish daw, consistent daw siya sa death wish. Pero, bila niya isisingit yung death threat. Tapos yung nung napag-usapan na bakit mo kasi inassume na ikaw yun. Ang sabi niya, hindi naman daw niya inassume. Kasi marami naman daw ibang nagkikriticize kay Rapi Tulfo. Tapos ngayon dito, eto, sa video niya ito, inako niya na ngayon uli. Na siya lang naman daw yung ang gagalaite dito kay Rapi Tulfo. Matunton ng mga tao kung sino yung pinatutukuyan mo. Bakit? Kasi mga kabatas natin, doon sa sinabi ni Rapi Tulfo na may manggagalaiti, biglang tataob, tapos sasabog sa puso, tapos magpapadala siya ng flowers, mga kabatas natin, hindi naman daw binanggit yung pangalan ko. Tapos, Which is, yun naman ang totoo. Wala namang binanggit na pangalan si Rapi Tulfo.
So, dito, lalabas, di ba ang tanong nga, paano mo nasabing ikaw? Di ba, paano, ang lumalabas niyan, nakikimarites ka lang, na, tulad niyan, pinapanood naman yun, wala namang pinipilit na manood doon sa palabas ni Rapi Tulfo. So, kumbaga, para tayo nakikinig lang. So, kung ano man yung opinion natin, hindi mahalaga doon. Kasi ang may karapatan lang, sabi mo rin naman, di ba? Ang may authority lang naman magpaliwanag doon, kung sino yung taong nagbanggit ng salita at kung paano niya ginamit yung salita. Sa'yo rin naman nanggaling yun. So, hanggat walang sinasabi si Rapi Tulfo kung sino yung pinatutungkulan niyan, lahat tayo walang karapatang pilitin, kulitin, nabanggitin ni Rapi Tulfo kung sino yun. Nasa kanya na yun kung sino yun. Kahit ang korte, sa palagay ko, kahit ang korte, hindi siya pwedeng pilitin kung ayaw niya sabihin. Tapos, pinaglalaban nila na marami naman daw kritiko si Rafi Tulfo. Okay. Alam naman din nila na meron akong kopya, no, nung mga comments na nandoon. Di ba? Alam nyo. At Tingnan nyo, ang gagamitin yung reference naman dito ngayon is yung comment section na, ewan ko sa tingin ko hindi yan tatanggapin ng korte. Kasi alam niyo naman sa comment section, maraming trolls, maraming mga fake account, maraming yun nga, fake account nga, siyempre, bagong gawang channel, malamang mga fake yun. So, siyempre, hindi mo naman alam doon sa mga nag-comment na yun, kung yun ay fake o hindi. Kung legit ba o hindi. So, sa tingin ko, hindi tatanggapin ng korte yun. Unless, may tatayong isang tao, talagang personal na tatayo, sasabihin niya, oo, pagkakaintindi ko, sabi ni Rapi Tulfo, si Atty. Libayan yun. Pwede pa sigurong tanggapin ng korte yun. At yun yung gigisahin ngayon ng korte kung paano niya nasabi na ikaw yung tinutukoy nun. Kasi kung comment section lang, palagay ko, medyo malabong tanggapin ng korte yun. Kasi, paano makakross-examine yung comment section? Di ba? makailang beses, hindi lang isa, dalawa, tatlo, na binanggit yung pangalan ko o kaya yung channel ko. Di ba? Ngayon ang tanong, sinasabi ni Atty. Libayan na binanggit daw yung pangalan niya at ang channel niya. Sa comment section lang po yun Sa comment section lang binanggit yung pangalan niya pero hindi naman binasa ni Rapi Tulfo. Walang nagbanggit on air na pangalan ni Atty. Libayan o pangalan ng channel niya. Nasa comment section lang. Wala pong silang binabasa doon na kung sino yung pinatutungkulan para sabihin mong ikaw yun. Ngayon, nandun na tayo sa na sinasabing binanggit yung pangalan niya. Alam niyo, sa feeling ko, ito palagay ko lang, ang may pinakamalaking may kasalanan dito, yung nagmarites dito kay Atty. Libayan. Bakit ko nasabi? Kasi alam siguro nung nagmarites dito kay Atty. Libayan na kapag binanggit niya yung salitang Tulfo, uusok ang puwet nito at gagawa ito agad ng content regarding dun sa sinabi ni Rapi Tulfo. Parang ganito, etong nagmarites sa kanya, feeling ko lang, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Ito teorya ko lang naman. What if itong nagmarites na to, mayroong siyang self-interest na, uy, magandang content ito, kung sasabihin ko kay Atty. Libayan na siya pinagbantaan ni Rapi Tulfo. So, magandang content to. Sigurado, kaagatin to ni Atty. Libayan kasi ito, paniwalain to Lalo na kung ang babanggitin mong pangalan is Tulfo. So, yun, doon siguro nagsimula. Ngayon, dahil nga doon sa sinabi ng Marites na yun, tama yung hula niya, kinagat ni Atty. Libayan. Umusok yung puwet niya. At yun, dali-dali, nag-content siya. Kaya nga sabi niya, di ba, may tumawag daw sa kanyang kamag-anak or in-inform siya ng kamag-anak, ng kaibigan niya. So, yung mga kaibigan niya ito, pwedeng mga vlogger din to, pwedeng common friend niya. So, hindi natin alam. Si Atty. Libayan lang nakakaalam kung sino-sino yung mga nag-inform sa kanya na siya dinet threat or dinet wish ni Rapi Tulfo. So, balik tayo doon. Siguro dahil nga alam nung nagmarites na yon na magiging magandang content to,
sinabi niya dito kay Atty. Libayan na siya ay pinagbantaan ni Rapi Tulfo. At yun na nga, tama yung hula niya, kinagat ni Atty. Libayan. So, nangyari, ito, naging content na nila. So, possible din, itong nagmarites na to, hindi kasama dun sa makakasuhan. O sa mga nakasuhan. Tapos, ang ginagawa nilang, udyok lang siya ng udyok dito kay Atty. Libayan, bigay lang siya ng bigay ng info, na hindi alam na Atty. Libayan na siya pala yung isinusubo na pala ito. Kumbaga parang itinutulak na sa bangin. Dahil nga self-interest lang yung ginagamit nung itong marites na to, na-push niya na sa limit itong si Atty. Libayan hanggang sa nakasuhan na. So hanggang ngayon, pinupush pa rin niya na pinupush sa bangin si Atty. Libayan para mag-content regarding dito sa issue ni Rapi Tulfo. Kaya ngayon, nangyayari, eto na, kung ano-ano na yung, siguro na-realize niya na rin na medyo sasabit yata siya sa mga pinagsasabi niya, until nakakuha na naman siya ng panyo. Kasi naalala niyo yung kay Teacher Mark, di ba? Ginamit niya yung content ni Teacher Mark na ang naging depensa niya 9 months ago pa na sinabi daw ni Rapi Tulfo na ibig sabihin daw ng tataubin ay babarilin. Di ba? Doon niya kinuha. Kasi baka may nagmarites sa kanya na, oy, si Teacher Mark, ito yung content niya, tama yung sinasabi. Sinabi ni Rapi Tulfo, ito. Dahil nga paniwalain siya ito ni Libayan, ginamit niya yung content na yun. Na hindi man lang niya muna pinanood, hindi siya nag-research. Kasi ito nga yung diskarte niya ito ni Libayan, hindi siya nag-research. Kung ano lang ibibigay sa kanyang content, yun lang. Kaya nga yung feeling ko, baka meron ditong zombie na may utak, hindi atay ang ginagamit. Yun nga lang, iniisahan itong si Atty. Libayan. Ginagamit si Atty. Libayan bilang content niya. Na ito hanggang sa dumating sa punto na mukhang masushoot na nga sa banga dahil nga medyo parang sablay-sablay yung mga diskarte. So ngayon, ito. Dito nakakuha ulit si Atty. Libayan dito ng isang magandang sa tingin niya parang sasandalan niya dahil abogado rin yung nagsabi. Na meron siyang, medyo nagdidilim. Na sinasabi niya na dito na sinang-ayunan ni Atty. Claire na tama lang yung pag-assume niya kasi siya lang naman yung nagki-criticize dito kay Rapi Tulfo. So siya lang yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo. So ito, tuloy po natin to. Ngayon, mga kabatas natin, okay. Ngayon, nakita ko yung si Atty. Claire, meron siyang paliwanag. So, pakinggan din natin. Yung sa kabila kasi, mga kabatas natin, ang sinasabi lang nila, hindi binanggit yung pangalan mo. Hindi binanggit yung pangalan mo. O, syempre, obviously, sabi pa ni Atty. Tikman, ako nga, hindi ko kilala eh. Of course. Pero dun sa mga may kilala sa akin at may kilala kay Rapi Tulfo, alam nila kung sino. Pati mga Tulfonatics, alam nila kung sino. Sabihin na natin alam ng mga Tulfonatics. Alam ng mga nakakasunod sa inyo. Pero ikaw ang may sabi, attorney, na ang may karapatan lang, ang may authority na magpaliwanag kung sino yung tinutukoy niya, kung ano man yung tinutukoy niya, kung ano yung ibig sabihin niya, walang iba kundi si Rapi Tulfo lang. Wala nang iba. Ikaw ang may sabi niyan. Ngayon, tama ba na sabihin natin yung mga Tulfonatics ang tamang magpaliwanag kung sino yung tinutukoy ni Rapi Tulfo? Di ba hindi? So, ibig sabihin, hindi sila dapat yung kuhanan mo ng reference. Ang dapat mong kuhanan ng reference kung ano yung ibig sabihin at kung sino yung tinutukoy ni Rapi Tulfo. Kasi ganito lang kasimple yan. Kunwari ako, binanggit ko si Juan de la Cruz. Tapos, yung mga tao naman, hindi naman nila kilala si Juan de la Cruz. Sasabihin ba nilang kilala nila si Juan de la Cruz? Hindi, di ba? Hindi. Pero pag dinescribe ko si Juan de la Cruz, o kaya nagsalita ako patungkol kay Juan de la Cruz kung saan ma-identify ng mga netizens kung sino yung pinapatukuyan ko, makikilala ba nila si Juan de la Cruz? Tulad dito sinasabi niyang ito, ikaw na rin na nagsabi
Binanggit mo yung pangalan ni Juan de la Cruz. Ngayon, malalaman ng tao kung sino si Juan de la Cruz. Pero kung hindi mo binanggit yung pangalan ni Juan de la Cruz, kahit i-describe mo si Juan de la Cruz, hanggat di mo pinapangalanan si Juan de la Cruz, hindi pa rin pwedeng sabihin si Juan de la Cruz yun. Pwede mong i-deny na hindi si Juan de la Cruz yun kung sa tingin mo na mapapahamak si Juan de la Cruz. At sa tingin mo mapapahamak ka, hindi mo babanggitin si Juan de la Cruz. Although alam ng ibang tao na si Juan de la Cruz yung binabanggit mo, hindi nila pa rin pwede ipilit si Juan de la Cruz yun. Kasi hindi mo naman binanggit yung pangalan niya. Pero dahil nga binanggit mo yung pangalan ni Juan de la Cruz, i-assume namin na tama yung hula namin na si Juan de la Cruz yun kasi nga binanggit mo ang pangalan ni Juan de la Cruz. Katulad nung kay Rapi Tulfo, hindi niya binanggit yung pangalan o pangalan mo, hindi niya binanggit. Pero yung mga nanonood kay Rapi Tulfo, kahit sabihin nating alam nila na ikaw yung tinutukoy ni Rapi Tulfo, pwedeng i-deny ni Rapi Tulfo yun. So, doon pa lang, tapos na kagad yung laban, di ba? Of course. Diba? Ganon kasimple yon. Ang ginagawa kasi nila, parang ang isang tao na hindi kilala si Attorney Libayan at si Rafi Tulfo, hindi makikilala kung sino yung pinapatungkulan ni Rafi Tulfo. Well, yes, of course. Hindi nga kilala eh. Pero yung may kakilala kay Attorney Libayan at kay Rafi Tulfo, alam nila na ako yun. Diba? Simpleng-simple. Pakinggan naman. Yung nga, simpleng-simple nga eh. Napakasimple, bakit hindi maintindihan nito ni Attorney Libayan? Considering na nag-aaral siya ng batas, pero hindi niya maintindihan na hindi naman yung tatayo sa korte. Na posibleng hindi tumayo sa korte kasi ano ba yung nasa batas? Dapat is identifiable. Sa Tagalog, dapat tukoy na tukoy mo 100%. Kaya nga 'di ba ginamit niya rin 'to yung yung sa kaso ni Pangulong Duterte na kung saan kinasuhan din siya ng libel. Doon kasi balik lang tayo ng konti doon. Yung doon kasi kay Pangulong Duterte may binanggit siyang pangalan. Although hindi niya binanggit yung apelyido. May pangalan siyang binanggit. Dahil yung nagki-criticize sa kanya, kapangalan niya, so ina-assume niya rin na siya yun. Kasi pangalan niya yung binanggit, kapangalan niya. Pero walang apelyido. Masasabing bang identifiable? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende na kung paano ipaliliwanag ng kampo ni Pangulong Duterte yun. At kung paano tatanggapin ng korte yung paliwanag ni Pangulong Duterte. Pero dahil nga dun sa sinabi nga ng batas, kailangan identifiable. So, mahabang usapin pa yan. Kaya nga, tatagal yan ng 5 to 10 years daw, sabi nga nila, diba? Usually, ganun katagal yung inaabot ng kaso. Kaya nga ang sinasabi nga rin dito nila Melo Yap at nabanggit ko rin, ang pinakakawawa rito yung vlogger na nakasuhan na nasa ibang bansa daw. Dahil yon 5 to 10 years. Yung 5 to 10 years niyang bibit-bitin yung stress. At sasabihin niya, what if kung matalo? Paano na? Napakaliit lang ng chance na sasabihin mong what if kung ako naman nung manalo. Paano ako bibuelta kay Rapi Tulfo? Pero andun pa rin yung malaking question mark na sasabihin niya, what if matalo? Di ba? So, tuloy natin. Dito, mga kabasas natin, si Attorney Claire. Okay? Yun nga. Raven, mababan ka dyan. Dahil sa Tingnan mo dito, manggagalaiti rito si Attorney Libayan sa nag-comment sa kanya. Ito, comment section. Tulad nito ito, hindi ito siguradong totoong tao. Malamang fake account to o troll lang to. Kasi bagong gawang account lang to. So, pwede siya magsalita ng kahit ano. Sa tingin nyo, tatanggapin to ng korte kung sasabihin niya to ang Libayan. Ito yung ebidensya ko, nasa comment section. Dahil sa all caps mo, sabi niya, Atornilyo Libagan. Libag yan yung ginagawa. Doon sa dito sa Taob issue, libagan. Yung linalagay nila. O kaya libag yan, ganun. No, pare-pareho kayo. Ang abogagong walang naipanalong kaso, tell that to Nico David. Ay hindi, siya pala yung nagpanalo doon. So hindi ko kaso yon. Kaso niya lang, siya lang yung nagpanalo doon.
Oh, biruin nyo, may napanalo palang kaso tong si Atty. Libayan. So, masasabi natin paano pala, may naipanalong kaso to, magandang labanan pala mangyayari nito sa korte. Biruin mo, kakalabanin ni Atty. Libayan yung mga, sabihin natin, mga dikampanilyang abogado. Ang alam ko, si Atty. Libayan, si Atty. Villamor yung tatay yung legal counsel dito nila Rapi Tulfo, na alam naman natin, ang tawag sa kanya, parang ano yun, parang Excalibur, parang ganun. Parang executor ang tawag nila. So, medyo mabigat yung mababangga rito mabigat yung makakalaban niyang abogado. So, dito malalaman natin kung anong quality o anong klaseng class. Kung class A, class B, class S na abogado tong si Atty. Libayan. Ngayon, kung tatalunin niya rito si Atty. Villamor, masasabi natin class S siya. Pero, hindi masakit eh. Dahil palaging lasing. Buwahaha. Sabi niya, wow. Wow. Pag pinuntahan ko yung Facebook account mo, Raven Gabriel, malamang no, newly created account yan. Malamang newly created account yan. No, 'di ba? Newly created account 'yun. Sa tingin mo sasabihin ng korte, yung comment section na sinasabi mong ebidensya mo, pag chinek sabihin ng korte sa'yo, pag yung bang chinek ko yung comment section na sinasabi mo, lumabas diyan newly created account, paano na? So lalabas troll 'yan. Lalabas siyang fake account 'yan. So paano ni argumento mo? Diligwak kagad. 'Di ba? Kung yun talaga gagamitin niya ebidensya, at ako kunyari yung judge, halimbawa lang, wala naman tayong kinalaman dyan, pero sabihin natin tayo lang yung tatayo yung judge. Mag-neutral tayo. Tatayo akong judge. At yun ang sasabihin ko sa kanya. Or, sabihin natin, ganito na lang, ako yung tatayong legal counsel ng kabila. At sasabihin ko sa cross-examination, paano kung yung sinasabi mong comment section na yan, newly account, fake account, or troll? Dapat bang paniwalaan yan? Diba? Doon pa lang medyo baka gumuho na kagad yung depensa nito na Atty. Libayan eh. Relax ka lang. Okay? Tuloy natin. Paano ba nilang ma-correlate si physical Ito ipaliliwanag ni Atty. Claire kung paano sabihin nating bakit daw, paano natukoy na si Atty. Libayan yung sinasabi ni Atty. Claire, paano niya nasabi na ang tinutukoy ni Rapi Tulfo doon is si Atty. Libayan. So, panoorin po natin si Atty. Claire. EJ kay Atty. Libayan? Alam naman natin na mainit ang dalawa sa kanilang naging debate patungkol sa age of sexual consent. Kahit natapos na ang kanilang debate, nandun pa rin ang kanilang pagtatalo sa iba't Kahit natapos, actually, Attorney Claire, kahit bago pa nung aming debate, fresh na fresh, bago kami sumalang sa debate, nagtalo kami ni Fiscal EJ, ni Fabry, no, tungkol sa reckless driving. Okay? Tuloy natin. ibang issue. Pero doon, tinan nyo, natalo doon sa debate si Atty. Libayan kay Fiscal EJ. Pero pinalalabas nila na mainit pa rin daw yung diskusyon ng dalawa. Hindi na nga nagsasalita si Fiscal EJ tungkol dun sa nangyaring debate kasi natapos na. 0-3, lampaso. Ni isang panalo, wala man lang nakuha si Atty. Libayan doon. Pwede pang sabihin natin kung 2-1. Nakakuha siya ng isang judges doon, nakuha niya. Pwede pang sabihin na pwede siyang humingi ng rebanse. Kaso 0-3. Ni isa wala siyang nakuha. So, paano siya hihingi ng rebanse? At bakit siya pagbibigyan ni Fiscal EJ? Tapos na. Tapos sasabihin nila rito, mainit pa rin na pinag-uusapan yung tungkol dun sa debate, dun sa age of sexual consent. Hindi na nga nagsasalita si Fiscal EJ. Doon pala makikita nyo na ginagawa lang nila ng para sabihin lang na kilalang kilala sila. Or kilalang kilala si Atty. Libayan dahil doon sa nangyari doon sa debate.
na hanggang ngayon daw pinag-uusapan pa. Sa ngayon, ay nagkakaroon ng World War ang dalawa. Kaya, kapag sinabi nating fiscal EJ, at kumbaga yung susunod na word ay may iiyak na naman muli, ang tao, ang dating sa kanila, ang pinatutungkulan dito ay walang iba kundi si Atty. Randolph Libayan. Sabi niya, ang dating, ang pinatutungkulan ng tao ay si Atty. Randolph Libayan. Pero, sabi ni Atty. Libayan, ang dapat lang, ang authority lang na magpaliwanag kung sino yun. At the same time, ito, hindi naman sinabi ni Fiscal EJ o walang sinasabi si Fiscal EJ kung sino yun. Ang nag-a-assume lang yung mga tao. Sabi niya kasi ang dating, alam na ng tao kung sino. Yung mga nakikinig lang, yung mga nanonood lang, sila lang yung nag-a-assume kung sino. Pero hindi binabanggit o hindi bumanggit ng pangalan si Fiscal EJ. So paano mo sasabihin si Atty. Libayan yun? Kung hindi naman binanggit pa ni Fiscal EJ. Diba? Same thing dito kay Rapi Tulfo. Wala naman siyang binanggit na pangalan. So lumalabas, asumero lang talaga. Basic, no? Hindi nga kailangan abogado magsabi dyan eh. Pero syempre, dahil love kayo ni Atty. Oh, sabi nga niya, hindi naman daw kailangang abogado yung magsabi niya, basic lang. Yun na nga, basic lang, hindi pa abogado, naiintindihan na. Paano pa yung mga kagayang mga nag-aral ng batas na hindi maintindihan, na hindi naman talaga, parang walang basis walang basis kung sabihin mo, kahit i-assume mo na ikaw yun, kung hindi naman binanggit na walang binanggit na pangalan, hindi ikaw yun. Inang-assume mo lang. Ni Claire, abogado yung nagsasabi. Di ba? Sino? Sabi niya. Sabi ni Julie, nagtalo kayo pero talo ka lagi. Okay lang. Hindi yan masakit. Tanungin mo siya. Panalo naman siya sa debate. 3-0. 3-0. Pero dun sa iba, hindi ko lang alam. Bakit ayaw niyang ilabas yung bangayan case? Tingnan mo. Bakit hanggang ngayon sinisingit niya pa rin yung bangayan case na yan. Hindi nga tinanggap ng 3 judges yung bangayan cases mo. Kaya ka nga natalo Tapos yan pa rin yung pinaninindigan mo. Tapos sasabihin ni Atty. Claire na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung tungkol dyan sa debate na yan. Hindi na nga nagsasalita si Fiscal EJ. Ikaw lang nagbabanggit ng mga ganyan. So paano mo sasabihin o paano nasabi ni Atty. Claire na mainit pa rin daw na pinag-uusapan yung debate na yan? Sabi ko, sa'yo na nga nanggaling 3-0. Ni isa wala ka nakuha Bakit pa sasagot si Fiscal EJ? Ay, sabi ni No Nonsense, si Atty. Claire na nag-adjust. Tama. Tuloy natin. May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. O yan, ito, panoorin niyo yung sinabi ni Rapi Tulfo. Kayo na humusga na kung si Atty. Libayan ba yung pinutukoy dito ni Rapi Tulfo na wala naman siyang binanggit. Kahit sabihin na natin, for the sake of argument, si Atty. Libayan yung tinutukoy dito ni Rapi Tulfo, sa batas dapat identifiable, binanggit mismo ni Rapi Tulfo, at the same time pinaliwag ni Rapi Tulfo kung sino yung tinutukoy niya rito, kung ano yung ibig niyang sabihin dito. Kasi kayo yung nagbigay na interpretasyon doon sa sinabi ni Rapi Tulfo, kayo na rin yung nagbigay na kung sino yung tinutukoy ni Rapi Tulfo. Diba? Parang unfair naman yun na parang dinidiktahan nyo si Rapi Tulfo kung ano yung ibig niya sabihin doon at kung sino yung tinutukoy niya doon. Yeah, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Idinuktong pa ni Senator Rafi Tulfo na may manggagalaiti na naman. Sino? May manggagalitan na naman, manggigigil na naman. At alam ni Atty. Villamor kung sino yung pinatutungkulang ito ni Senator Rafi Tulfo. Ito nga yung sinasabi nila. Ito sinasabi nila dito na alam daw ni Atty. Villamor kung sino yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo. Ngayon, ito, kung sabihin ni Atty. Villamor ibang pangalan doon sa korte, digiba na kagad yung depensa ninyo. Pwede nyo bang pilitin si Atty. Villamor? Sabihin nyo, hindi, ipilit mo si Libayan yung sinasabi ni Rapi Tulfo. Pwede ba nilang pilitin si Atty. Villamor? Hindi. Kasi ang sasabihin din ni Atty. Villamor,
Si Rapi Tulfo lang ang may karapatang magsabi kung sino yung tinutukoy niya at kung anong ibig niya sabihin niya dun sa sinabi niya. Pwede magkaiba kami ng pagkaka-interpret dun sa sinasabi ni Rapi Tulfo. Pero ang may authority lang magsabi kung ano ibig sabihin at kung sino yung tinutukoy ni Rapi Tulfo, kundi si Rapi Tulfo lang. Doon pa lang gibana eh. 'Di ba? Medyo malabnaw yung paliwanag ni Atty. Libayan tsaka nito ni Atty. Claire. Feeling ko lang naman, wag naman sana masaktan. Ito batay lang naman sa mga naririnig nating mga pilosopong manginginom dito sa lugar namin. Sinasabi nga na malabnaw daw yung paliwanag dito ng dalawang abogado. Kasi nga, ito na lang dito na lang tayo. Tapusin natin yan. Para magkaalamanan lang Sabihin na natin na binanggit ni Rapi Tulfo, si Atty. Libayan, yung tinutukoy dito ni Rapi Tulfo. At sabihin na natin, nag-death threat dito si Rapi Tulfo. Sabihin na natin para matapos lang. Ang tanong dyan, bakit hindi ka nag-file ng kaso? Bakit di mo kinasuhan ng grave threat? Punishable by law ang grave threat. Mabigat na paratang po yan, criminal case po yan. O bakit hindi niya sinampahan ng kaso? At itong si Atty. Claire, bakit hindi niya nire-recommenda rito kay Atty. Libayan na magsampa ka ng kaso? Dahil binantaan ni Rapi Tulfo yung buhay mo. Pareho po silang abogado, sigurado naman po ko, alam nila na punishable by law yung pagbabanta. Kung totoong may pagbabantang ginawa si Rapi Tulfo, ang malaking tanong nga lagi, bakit hindi nila kinasuhan? Yun lang naman dun, di ba? Kung kahit naman sino pwede mag-file ng kaso, kung pakiramdam nila nalalabag yung kanilang karapatan, sila pinoprotektahan naman ng batas, kahit sino pa yan, kung naramdaman nilang pwedeng kasuhan, pwede magkaso. Kasi ang mga fiscal naman, yung korte rin naman yung magsasabi kung valid ba yung inirereklamo mo. Kasi kung hindi naman valid yan, doon pala itatapon na yan ng fiscal o ng mga doon sa prosecutor, itatapon na agad yung complaint mo kung sasabihin nila walang batayan yung inirereklamo mo. Ang tanong, eto nga, di ba? Nag-file na nga si Rapi Tulfo na nag-file. Siya na yung nag-adjust. Kasi nga, mapanira na yung pinakakalat nyo na yung sinabi ni Rapi Tulfo ay may pagbabanta na siya ay kayang kumuha ng tao para magpatsugi ng tao. Diba? Doon palang foul na Yun yung feeling ni Rapi Tulfo, foul na yon. Kaya ano bang ginawa niyang tama? Nag-file siya ng kaso. Ngayon, nasa korte na yan kung tatanggapin yung kaso niya o hindi. Since meron na kayong na-receive na love letter, mga subpoena, sagutin nyo na lang. Total, sabi mo naman, may naipanalo ka naman kaso, so siguro naman kaya mong lusutan to. Malay mo, makachamba ka rito, pwede mong balikan ng bakbakan sa content si Rapi Tulfo kung malulusutan mo to. So ito, abangan natin yung mga susunod pang mga i-content dito ni Atty. Libayan na sa tingin natin sablay. So maraming salamat po.